lisensya ng 5 DPWH engineers na tinaguriang BGC Boys na gumagamit ng peking lisensya sa paglalaro sa kasino, sinuspindi na ng LTO. Kabilang dito sina dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Dumasig. The minimum is perpetual revocation ng authentic license nila at perpetual disqualification use of fake license. Yan, sabi. ASIC Vigor Mendoza Disikan, chief ng LTO, mga kapartner. Ano masasabi niyo rito na pinatawan na daw ng LTO ang 5 ito ng disqualification or perpetual, perpetual na ito disqualification, hindi na po sila pwede makapagkuha ng lisensya, mga kapartner? Partner, basahin mo na lang hanggang dulo, partner. Yung bilang hakbang. Dugtong yata yan, partner. Sana? Ito. Bilang hakbang, kadugtong pa pala ito, no? Bilang hakbang upang protektahan ang mga empleyado ng DPWH laban sa pambubuli at harassment kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects, pansamantalang pinayagan ni DPWH Secretary Vince B. Dizon ang hindi pagsusuot ng opisyal na uniforme para sa seguridad ng mga kawani. Ayan, mga partner, so dalawa po ito, no? Yung mga kawani ngayon ng DPWH ay pinayagan hindi daw muna mag-uniform pansamantala sapagkat medyo mapangit ang kanilang imahe, at ito naman ay disqualification doon sa 5 na gumagamit ng pagpapang pangalan ng lisensya. Partner? Falsification, partner, no? Yung ginagawa nila. Saka ang nakakalungkot dyan, mga kapartner, ang gamit pa nilang pera, naglalaro sa mga kasino, milyon-milyon yata yung patalo nila, hindi panalo, kundi patalo. Pera ng bayan yan, pera ho natin yan, naglalaro sila sa kasino. Ito yung mga mga swapang talaga tong mga DPWH official. Ako, para sa akin, itong mga to, pwede rin naman silang magiging state witness din eh. Ikanta rin nila kung sino yung mga mga mambabatas, kongresista, mga kumikita at pinagbibigyan nila ng kickback. Kasi nga ho, kung usapin dito, hindi natin pinipili kung kakampi ka ba o kalabang ka. Basta, ang ungurakot ang pinag-uusapan, managot at dapat kulong. Hindi lang siguro tatanggalan to ng mga lisensya. Kung meron pala mga hukumbitay. Di ba yung nakita nating video, partner, na Amerika ba yun? Kurakot, no? Kurakot na opisyal. Basta lang ginurgur, binaril, harap-harapan habang nakaupo. Ganun katindi ho yung mga taga-ibang bansa. Pero sa atin, pumapayag lang tayo eh. Ito yung nakakalungkot ngayon. Hindi natin alam kung ano ba dapat ang gawin ng mga kagaya natin, mga political vloggers, at para mahikayat na magsalita ka. Meron tayong tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Sumama ka, tara sa kalsada, mag-ingay tayo, ipaglaban natin ang karapatan natin bilang isang Pilipino na ninakawan ng mga buhaya dyan sa gobyerno na ngayon, ito, naglalaro sa kasino, nagpapatalo, di naman nila pira po yan ng taong bayan. Ngayon, ito naman, partner, sa hindi pinagsuot ng uniforme sa DPWH. Kung hindi niyo po ipinagsuot yan, dapat tanggal, abolish nyo na lang yung Department of Public Works and Highways. Tuluyan nyo na lang at magbuo na lang ng bagong departamento kasi puro na buhaya nandyan, di ba? Sa DPWH, lahat yan, may koneksyon ng mga kontraktor, may koneksyon ng mga mambabatas. Siguro kung ako lang presidente, dissolve ko yung DPWH, zero muna lahat ng budget, walang budget muna, gagawa ako ng bagong departamento. Hindi yung DPWH, dagang project, wala human, buing talaga. Partner na PL. Partner PL? Partner, napakababaw naman ng parusa nila. Yun lang, nirevoke lang yung kanilang lisensya. Samantalang pwedeng kasuhan ito, partner, ng LTO ng falsification of document. Makukulong ito, partner, ng ilang taon. Kung daw nagkakamali, pinakamahina rito, 5.
Hindi tayo Litson na sigurado lang, dyan. litsonin na lang. Oo, litsonin na basta lang natin. makukulong yan sila kung talagang kakasuhan sila ng ng falsification. Pero kapag ka simpleng mamamayan, simpleng pobreng kababayan natin ang gumawa ng ganito, tulad na lamang ng mga nakikita natin dyan sa recto, partner, na gumagawa ng peking lisensya. Di ba hinuhuli din sila? No, anong ginagawa sa kanila? Di ba kinukulong? Dahil ba pobre lang? Dahil ba mahirap lang? At dahil ba ginagawa nilang hanap buhay itong paggawa ng mga peking lisensya? Itong mga gumagamit, ito mismong gumagawa o nagpapagawa ng peking lisensya, di ba maliwanag na paglabag yan sa batas? Bakit ganyan lang kababa yung kanilang kanilang parusa? Dahil ba may pera sila? May kakayahan sila? O kaya silang bayaran? Ano sa palagay ni partner? Na bayaran yung mga yan? Dapat hindi ganun kababa. Parusahan kung dapat parusahan. Ay mahirap kasi sa atin, partner, kapag medyo nakakaangat-angat ka sa buhay, yung batas hindi tumatalab sa iyo. Meron kang kapirasong pananggalang. Kasi sa pera mo, ginagamit mo yung pera mo para maging pananggalang at huwag tumama sa iyo ang batas. Pero tayong mga mahihirap, ganito, nagsasalita lang tayo dito sa social media lang pati ito na platform, napakadali nating kasuhan, partner. Yan ang yan ang hindi magandang nakagawian ng Pilipinas, partner. At bakit sila mahihiya na magsuot ng uniforme ng DPWH? Dahil mababaho ngayon ang tawag dito institusyon ng DPWH. Huwag kayong mahiya. Instead na mahiya kayo, resolbahin nyo yung problema ninyo. Ipagmalaki nyo na kayo ay taga DPWH at hindi naman lahat na nasa DPWH ay mga kawatan. Pili lang naman. O kayo mismo sa ahensya ninyo, kayo ang magtuwid ng mga problemang meron kayo ngayon at plansahin niyang gusot na yan. Kung maghuhubad kayo ng uniforme ninyo, yung mga tumatakbo ng mga sasakyan dyan, kulay orange, may nakalagay, DPWH din naman. Di tanggalan nyo na rin ng logo yan. Yung mga sasakyan ninyo, huwag kayong mahihiya. Tapusin nyo problema ninyo. Kung meron kayong mga nalalaman, lalong-lalo na kayong mga natitira pa dyan na high-ranking official ng DPWH, ikanta nyo na ang dapat ninyong ikanta. Malamang meron kayong alam. Magsama-sama kayo, maging state witness din kayo para matapos yung problema na yan sa inyong ahensya. Tigit sa lahat, ipagmamalaki nyo na yung inyong ahensya ng DPWH. Hindi yung tulad ngayon, nahihiya kayo. Yan lang, partner. Ako naman, partner, tama lang itong ginawa nitong LTO, pero kulang. Kasi mag-recommend na sana sila at ito namang mga mahilig sa motopropyo, kamukha nitong NBI, di ba? Dati, mabilis ito umaksyon laban dito sa mga Duterte, kay BP Inday Sara at sa mga vloggers, di ba? Pati ito si si Torre. Ito, maliwanag na may ginawa ng kriminal. Krimin na po ito, hindi na po ito basta kasi falsification of public documents. Public documents po yan, ginawa nila, pinalitan nila palang pangalan nila, ginamit nila itong pangalan nila para makapagsugal. So, napakarami po. Mahalaga mga kapartner na ito, napatunayan sa LTO, yung gagamitin ngayon ng LTO, gagamitin ngayon yung findings ng LTO na napatunayan ng PIKI, gumamit sila ng ibang pangalan, tapos yun ngayon ang gagamitin na ebidensya laban sa kanila para sila ay makulong, masampa sila ng kaso ng ombudsman, ng NBI, motopropyo ba? Yung bang kusang palo na lang ba? Kasi nga, ito na mayroon ng krimen na ginagawa. Bakit kailangan natin gawin ito? Kasi dito, mapapatunayan na kinasuhan itong mga ito. Dahil in relation dito sa nangyayari ngayon na mayroon pong katiwalian sa flood control. Dito nang galing ito. Mayroon ito konektado lahat. So, dito pa lang, mga kapartner, habang tinutuloy-tuloy ang paglilitis sa kanila rito, pag-iimbestiga sa kanila rito, mayroon na silang mga nauna ng kaso. Kaya, marami po silang haharaping kaso. Ang problema, sa dami na natutuklasan natin ngayon, baka wala pang isa na ma-file sa kaso. Ito pa nga lang dapat nang gawing kasuhan yan. Di ba? Pangalawa, ito namang DPWH, sa akin lang, ngayon yung pa yung gagawin. Dati naman, talaga nakakahiya naman kayo, kitang-kita naman talaga
Sabi nga ni Partner Bistak, yung joke nga DPWH sa Bisaya, daghang project, why human? Napakaraming project ninyo, pero walang natatapos. Kung may natapos man, hindi rin nakikita. Kamukha dyan sa Bulacan, di ba? Yung mga yun, konektado yun, doon pa lang dapat may kaso na eh. Ako, hindi ako nagmamagaling, ano? Pero, nasaan na yung mga magagaling na sigaw ng sigaw? Nagsasalita, konting kibot lang ng mga Duterte, andun kagad sila. Pero mismo si Marcos na ang nakakita na wala doon. 49, ilan yun? 49 million. Sindikato na po yun. Wala kayong nakasuhan. Sino ba ang nandoon? Kasuhan na kaagad. Wala na mo. Kahit magtuloy-tuloy ang investigasyon sa Senado, may kaso na sila. Bakit hindi pa rin nakakasuhan? Yun ang hinahanap ng taong bayan ng aksyon. Ang problema nga partner, baka nag-aantay pa sila ng aksyon. Yung aksyon talaga ng tao. Baka ayaw nilang silang umaksyon, baka mamaya taong bayan ang umaksyon. Mga partner, may pa kayo? BMR, hinintay nila na mag-file ka ng kaso. Ikaw daw dapat mag-file ng kaso. wala akong pambayad eh. Partner, issue number 3, banata natin. Diretso muna tayo, issue number 3. Ito muna number 2, partner, kasi may kaugnayan ito doon sa isang issue natin, ha? Bilisan lang natin ito. Number 2? Partner, ito, number 3, ano pa rin to, DPWH, para hindi tayo maputol sa DPWH. Okay, sige. Laktawan muna natin to. Sige. Balikan mo na lang. Okay. SP Soto, hindi pinirmahan ang hiling na ilagay ang Diskaya Couple sa Witness Protection Program. Hindi pinirmahan ni Senate President Vicente Soto III ang sulat na humihiling sa DOJ na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Sara at Carly Diskaya, mga may-ari ng St. Gerard Construction at testigo sa isyu ng anomalya sa flood control projects. Bagamat itinuro sila bilang mahalagang testigo, iginiit ni Representative Terry Ridon at DOJ officials na maaaring masakdal din sila sa plunder dahil kabilang sa mga pangunahing sangkot sa katiwalian. Samantala, inilipat sa Pasay City Jail si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos ma-cite in contempt ng Senado. Kaugnay sa isyu ng flood control project corruption. Ang tanong, sa tingin ninyo ba, kailangan ba nila talaga ang mapasailalim sa Witness Protection Program kahit na may partisipasyon sila sa ginawang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno? Paano sa tingin nyo ang pagkakatulad ng mga Diskaya kay Janet Napoles noong sumabog ang isyo ng pork barrel scam? Mga partner, Bisla. Alam nyo po, kanina napag-usapan na natin to. Kailangan talaga sila masailalim sa Witness Protection Program. Kasi nga ako, naniniwala ako na itong si Senador Marcolita, ito ay abogado, matalino at alam niya ang batas. Hindi naman yan basta-basta mag-o-offer si Senador Marcolita kung hindi naaayon sa batas, kung may nilabag na batas. Kasi nga kung hindi po yan ilalagay sa Witness Protection Program, kung ano po ang mangyayari sa pamilyang Diskaya, sa mga kontraktor na mga nagsasabi ng totoo, wala na pong mangyayari sa investigasyon sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Kung magpapatalo ang Senado sa Kongreso sa kapangyarihan, kasi ito bangayan na sila, magiging sarswila na lang ang lahat. Sabi ko nga sa inyo kanina alam nyo po, sa ibang bansa, may mga ganito, mga witness na talagang credible ba, no? Na yung kanyang mga sinasabi ay kapanipaniwala. Kahit na sabihin natin sila nangongontrata nga at mayroong pera ng bayan na involved dito, ay putik guys sila rin po yung susi. Sila yung susi po para malaman ng buong bayan kung sino ang pinakapuno at dulo. Hindi naman kasi po pwede na sasabihin mo, itong Diskaya, mga kontraktor, sila po yung puno at dulo. Meron bang sindikato na isa lang ang naglalaro? Sabi nila sindikato. Pag sinasabi nating sindikato, marami ho yan, hindi lang kontraktor. So sino dapat ang magpulgar ng sindikato? Mga kontraktor. Bakit mga kontraktor? Sila po yung nakakaalam sa mga sindikato. Pag ito ay hindi po nila ito ilagay sa Witness Protection Program,
Walang kwenta, makalimutan na lang po natin ang issue sa bayan. At ang gagawin po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, maghanap ng ibang masisisi, ma-divert. Makakalimutan yung nabanggit na pangalan na Saldico Martin Romualdez. Alam niyo po ba kung ano ang direksyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee? Putya, mapupunta kay Jinggoy, mapupunta kay Joel Villanueva, mapupunta sa ibang senador, Chis Escudero, yung tatlo. Doon mapupunta na dadivert. Pag tiningnan mo, yung si Saldico at saka si Martin Romualdez, ito yung may utak. Sinabi na nga po ni Vice President Inday Saray na ang may control ng budget sa bansa ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico, na pinangalanan ni Pacifico Diskaya. So, sino ho ito? Sino po yung hahanapin nila? So, ang magiging resulta, isisi na lahat kaya Diskaya, yung korupsyon. Isisi na at magaya kay Napulis na, si Napulis makulong, yung mga politiko ligtas. Si Diskaya ngayon makakulong, ang politiko ligtas. Naisan yung ulo nito? Siyempre, hindi naman po pwede na yung isda ay puro lamang buntot. May ulo talaga yan. At hindi naman po pwede na yung puno ay puro ugat lamang. May sangat mga bunga talaga yan na kailangan makita at mahanap ng taong bayan. At ang tanging nakakaalam lang, itong mga kontraktor, partner ng KPL. Partner PL, ikaw naman? Yun nga, partner. Yung Senado, dapat gumalaw na sila. Yung mga nagtataas ng kamay na gustong maging witness, tanggapin nila. Kasi hanggat hindi nila ito tinatanggap, mga partner, tulad yan, ng mga tao nagagalit na, baka saan humantong, partner? Baka humantong, partner, sa galit ng tao ba, di na matiis. Kasi ang gusto talaga ng mga tao ngayon, panagutin, yung mga sangkot. Ganun lang naman kasimple. At meron na nga nagtataas ng kamay. Willing kami mag-witness. Kaso, may tumatanggi. Pag hindi sila matansya ng tao, partner, baka lusubin sila. Ako, inaamin ko, partner, sasama ako sa mga rally na yan. Pero ang panawagan natin, panagutin ang mga magnanakaw. Yun lang. Yun lang. Wala tayong ibang isisigaw. Linaw natin yan, ha? Sasama talaga ako dyan, pero panagutin ang mga kawatan. Yun lang. Maliban doon sa sinasabi nilang pababain si Marcos, walang ganyan, partner. Pero kung talagang abot langit na yung galit ng mga tao na hindi na mapigil at gusto talaga ng hustisya dito sa korupsyon at maisipang sugurin ng alinman sa mga yan, naku, partner, syempre tayo medyo didistansya na tayo dyan, partner? Tama lang na magmamasid na lang tayo at ipapakita na lang natin sa kanilang mga nagaganap sa pamamagitan ng mga bit-bit nating camera. Ayun lang. Partner, no, ito, nahihinaan talaga ako dito sa liderato ngayon ng Senado. Kasi una, itong si Soto, graduate ng School Bocol University. Dahil nung nagkaroon nga ng mga kapartner, nagkaroon sila dyan ng balitaktakan kahapon ni Senator Marcolita, para siyang lutang, hindi niya alam na ito nga, na cite in contempt na itong si Bryce at pinadala nga, nandito nga sa kanila dapat, pero tinawagan pala siya ni Martin, kaya napadala doon. Ang tanong, no? Hindi niya alam na kailangan pala ito, no? Kailangan nandyan ito sa Senado at valid pa pala ito. Kumbaga, dito makikita nyo talaga yung investigasyon na ito nang nangyari, nandun na tayo sa credible level ng investigation na nagaganap sa pamamagitan ng chairman na si Marcolita. Ibiglang pumasok itong taga-School Bocol University at ito na ngayon nagkahetot na ang nangyayari. Ngayon, ibig na nilang palabasin ngayon, may tutulad na lang din ito sa nangyari dyan sa Napoles, na si Napoles, yung napanagot, pero yung mga politiko nakalusot. Ganito mga kababayan ang laro nila. So ngayon, kung papayag na naman po, mahalaga kasi dito, taong bayan tayo ang mahalaga dito. Kasi nakikita na natin ngayon sa pamamagitan ng mga social media na ang galaw nila, maliwanag pa sa sikat ng araw, na gusto talaga nilang tihitin. Papunta na ito doon sa direksyon kung saan natutumbok na ng investigasyon ni Marcolita
At ngayon, hindi niya pipirmahan yung state witness ni kasi nga gusto nilang ipitin. Gusto nilang ipitin itong si Diskaya. So, pag nagkataon mga kapartner, kawawang pamilyang Diskaya, sila dito yung imbis na sila sana ngayon yung maglalabas ng buong buo, no? Sila sana ang maglalabas ng buong buo. Sa tingin ko mga kapartner, bitin pa yun eh. Mayroon pang ilalabas yun kahit senador, baka magbanggit pa yun eh. Oo. Meron Kasi, pa yan. Kasi si tawag nito, si Senator Marcoleta, pinapadaman niya dito sa mga Diskaya na siya, yung hands-on siya rito sa issue na ito at gusto niya na maging maayos ang gagawing investigasyon. At binigyan na siya ng seguridad na magkakaroon kayo rito ng panatag ng kaisipan. Kaya nga parang nakahanda na sila magsabi, naka-all out na yung mga kapartner eh. Kumbaga meron na, binigyan sila ng assurance na meron silang ipapasok sila sa Witness Protection Program. Witness Protection. Yes. Ang problema, pumasok itong si Iskol Bukol, ayan na. Nagpabukol-bukol, nagkahitot-hitot na ang ating naganap na investigasyon. Naniniwala ako doon, partners, na sinasabi mo, partner, na meron pa talagang ikakanta yung mga Diskaya. Hindi nyo napansin, para matigil yung pagkanta ng mga Diskaya, no? Agad-agad pinalitan o nagpalit ng liderato ang sinabi. Liderato. Para yung issue natin doon sa sa corruption na lang, wag lang sa flood control project, corruption lahat ng corruption na nangyayari sa Pilipinas, corruption, partner, ma-divert muna tayo doon sa pagpalit ng liderato. Nandoon na tayo, ba't ganun? So, ang dami tumatakbo sa isip natin ngayon. So, paano na itong Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy pa rin ba nahahawakan ni Marcoleta? Yun na nga, hindi na. O magtutuloy-tuloy pa ba ang investigasyon? Ito na, medyo nagkawindang-windang na, napakarami na tinuturo. Ang tanong, ito bang si Tito Soto, ipagpapatuloy ba nito ang naka-archive na impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Maaaring oo, kasi siya talagang idiniin niya na dapat huwag ma-archive yung article of impeachment ni BP Inday Sara. Napakarami tumakbo sa isip natin. Tuloy yung focus natin mga partner doon sa mga corruption na wala. Yun. Alam mo partner, no, hindi talaga ko sangayon dito kay Tito Soto mga statement. Parang buying style ba, no? Tingnan mo, sinasabi nila yung hugot ni Tito Soto na hindi naniniwala kay Diskaya ay hugot yan galing kay Vico Soto. Ay Pib Sagon, maraming salamat sa pakulay. Di ba si Vico Soto pumunta doon sa Kongreso, congressional hearing. Ang sabi ni Vico Soto, huwag kayo basta-basta maniwala kay Diskaya. Kasi nga sinungaling yan. Di ba? Ngayon po, ganun din ganun din, parang iniiko lang ni Tito Soto yung sinasabi ni Vico Soto. Ngayon, kung nagsinungaling itong si Pacifico Diskaya, bakit hindi kinontempt nila diyan sa Kongreso? Ayun. Bakit hindi na-contempt sa Senado? Di ba? Pag nagsinungaling ka, di ba, kinontempt nila si Bryce Hernandez kasi sinungaling, halatado nagsinungaling. Kaya kinontempt ng Senado, ng Blue Ribbon Committee. Bakit yung Diskaya? Sinabi ni Vico Soto, Tito Soto na sinungaling. Hindi mo na-contempt sa Kongreso. Nandun na sa Kongreso yung Diskaya. Kung sinungaling si Diskaya, bakit hindi nila kinontempt? Yun yung tanong ko dyan. Kaya ang nangyayari ngayon dyan kay Tito Soto, wala na pamimersonal na lang din sa pamilyang Diskaya. Hindi ko maintindihan. Tapos ng eleksyon, partner, tapos ng eleksyon, natalo na ni Vico Soto si Diskaya. Itong si Vico Soto, putak pa rin ang putak, samantala may investigasyon na pumunta pa talaga sa Kongreso. Anong ginawa sa Kongreso? Wala naman siyang ebidensya na ibinigay na si Diskaya nangungurakot. Wala man siyang patunay na si Diskaya ay nagkulimbat sa kaban ng bayan. Anong ginawa niya doon? Sinira lang ni Vico Soto ang kredibilidad ni Diskaya at sinabi, sinungaling ito. Kung sinungaling dapat na-contempt na. Hindi sinungaling kasi hindi na-contempt. Yun ang nakita ko dyan. Ito, partner, nagtataka nga ako bakit nasabi ni Vico Soto na
sinungaling ang mga Diskaya. Siya nga itong unang naglantad niyan, partner eh. Sa mismong social media account niya, sinabi niya na mayroong mga kontraktor na ganito kung kumita dahil kinukurakot itong mga pondo. Siya itong unang nag-ano niyan. Siya itong unang nagpasabog ng balita niya, partner. Ngayon, na talagang humaharap na ang mga Diskaya sa mga investigasyon, tapos sasabihin niya nagsisinungaling dahil napakarami ng kinanta ng mga Diskaya. Ano ba talaga, Biko Soto? Ang gulo mo naman. Hindi ka namin maintindihan. Hindi ka namin maintindihan. Tuloy yung mga kumakalat kayo ng mga larawan, pinaghihinalaan na baka bata ka daw nung isang congressman, baka lang. Correct. Partner, mayroon pa ba? Itutuloy natin itong... Isa na lang. Kasi hindi natin nabanggit ito. Tingnan mo itong si Diskaya, makikita ko talaga na credible siya. Bakit? Sino yung isa sa mga kinanta niya? Yung yung artista? Yung artista, sino yun? Artadi ba yun? Arjo Atayde. Arjo Atayde. Yung artista, si Arjo Atayde. May kumakalat ngayon na picture trending Kinasal si Min Mendoza, Arjo Atayde. Ang gumaganap na ninong si Martin Romualdez at si Tito Soto. Pag tiningnan mo, sinabi rin ni Diskaya na itong si Arjo Atayde humihingi ng kickback. Hindi malayo sa katotohanan. Dahil ninong niya sa kasal si Martin Romualdez at si Biko Soto, si Tito Soto. Posibleng gawin ni Arjo Atayde yan Gagamitin niya yung ninong yun. Ninong ko si Martin Romualdez sa kasal. O baka naman sinabi ni Martin Romualdez, Nak, dahil ako ay ninong mo, punta ka na lang kay Diskaya, kay Pacifico Diskaya, dahil meron akong iniwan na doon na bibigyan ka. So ngayon ito na posible mangyari kasi sinasabi nga nila a picture paint 1,000 words Posible pwede nating i-connect. Pag tinignan mo resibo, may resibo. Bakit magkasama sila? Ni Martin Romualdez, Tito Soto, Arjo Atayde. Yan ang tanong dyan. Partner, ang tawag dyan, yung mga nagko-corroborate yung mga circumstances evidence na tumutugma doon sa mga sinasabi ni Diskaya. Correct ka dyan. Yun. Tapos ayaw mo sa witness protection program, ang tanga natin. Kasi nga pala, tatamaan sila kung ganun. Correct. Kaya mayroon lang silang gustong iiwas.